For me, in my own point of view, it's an old bar. Dili makita, dili maklaro kung ang itsura unsa to siya sa sulod. Pirma sa DZMM ni DILG Secretary John Vic Remulla na blunt force trauma ang ikinamatay ng dating DP. Totoo ba ito? Kung oo, ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Cabral ay nangangailangan ng espesyal na physics upang maipaliwanag ang pagkahulog. Ang pagkamatay ng dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina, Kathy, Cabral ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Isang babaeng kilalang natatakot sa matataas na lugar, na natagpuan sa gilid ng isang matarik na bangin sa Kennan Road. Bakit niya pipiliin ang lugar na ito para magpahinga? Ang mismong lokasyon ay tila salungat sa kanyang mga kinatatakutan at sentido komon. Mas nakakalito pa, ang kanyang telepono, bag, at mahahalagang gamit ay nananatili sa kotse. Sino mang papasok sa isang liblib na lugar sa tabi ng bangin ay karaniwang may dalang mga kagamitan sa komunikasyon at kaligtasan. Ang pag-iwan sa mga ito ay nag-alis sa kanya ng kontrol. Na nag-iiwan sa amin na nagtatanong, ito ba ay isang simpleng hindi napansin, pagkaligaw na dulot ng stress, o iba pa? At saka, nariyan ang kritikal na agwat ng oras. Ilang oras ang lumipas mula nang umalis siya sa sasakyan at nang matuklasan ang kanyang bangkay. Walang mga saksi, walang mga senyales na ipinadala. Isang misteryo lamang na lumalaki. Ang mas malalim na hinuhukay ng mga investigador. Bakit siya bumaba sa bangin? Paano napunta ang isang taong may kamalayan sa panganib sa isang lugar na dapat niyang likas na iwasan? Parehong binibigyang pansin ng mga psychologists at investigador ang mga hindi pagkakatugma, takot laban sa aksyon, kamalayan sa kaligtasan laban sa pagkakalantad, rasyonalidad laban sa panganib. Lumilitaw ang ilang posibilidad, maaaring hinanap niya ang pag-iisa, naligaw ng oryentasyon, nakaranas ng isang medikal na pangyayari, o naimpluwensyahan ng mga hindi nakikitang factors. Bagamat kinukumpirma ng mga resulta ng autopsy ang blunt force trauma na naaayon sa isang pagkahulog, ang mga kakulangan sa logika at pag-uugali ay nagpapanatili sa kasong ito sa atensyon. Ang mga huling oras ni Cabral ay isang palaisipan ng psychology ng tao, paggawa ng desisyon. At pangyayari, isang malinaw na paalala na kahit ang mga pinakamaingat na individual ay maaaring mapunta sa mga sitwasyon na lumalabag sa katuwiran. Sa huli, nananatili ang tanong. Paano nasusumpungan ng isang babaeng natatakot sa matataas na lugar ang kanyang sarili na nahuhulog sa kanyang kamatayan sa isang lugar na tila idinisenyo upang subukan ang takot na iyon? Hanggang sa matuklasan ng mga investigador ang bawat detalye, ang sagot ay nasa pagitan ng trahedya at hindi nalutas na misteryo. Kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-linkage ay shattered towards the internal organs. Yung rock ang binagsakan. Walang puno, walang lupa, diretsong bato talaga. Nakuha pang magbitaw ng nakakainsulto at insensitive na biro ni John Vic Remulla sa kabila ng pangyayaring ito. Hindi sila naniniwala, pwede naman sila mag-volunteer. Tulak namin doon para makita nila kung pareho talagang lalabas doon, di ba? Be careful what you wish Oo, for. di ba? Sabi na nga ba, marami magiging conspiracy theories dito eh. Siyempre, mauna na yung mga tuwan-tuwa sa akin. Kaya sinigurado ko talaga na yung complete yung autopsy report, complete ang crime, scene of crime report. Pati yung time in and time out yun ng hotel, nakuha na rin namin ng CCTV. Pumasok siya doon mag-isa, lumabas siya mag-isa. Sir, wala akong sinasabi mag-isa. It's considered a crime scene. May nakitang dalawang bag na puro papeles, pero hindi pa pwede pasukin. So, siguro ma'am, na yung hapon makukuha na namin yung warrant. Ang gamit atong goldish foil or we call it security blanket,
ang procedure sa paggamit is only kung buhi pa ang pasyente, ginagamit to siya para dili kung freezing ang pasyente, gitugnaw ang pasyente mo to siya, it's a security blanket. And then kung ulan para di mabasa, or kung kusog kayong hangin, kay diri sa mapagkusog kayong hangin, mutugnaw pud siya. Or if the pasyente is have showing signs of shock. But if patay ang pasyente, unya gigamitan og security blanket, katong gold nga blanket, it's either too much baho kaayo ang lawas, they don't want tang baho mo ang alisbo, or the body have a lot of fluid, liquid, kung ang lawas sa pasyente daghan siya ganang accumulation of water, or kana ganing ng hupong, or na edema. Or for transport, if kailangan isakay siya aeroplano or isakay ba siya helicopter or whatever. And the last one is kung gusto itago sa mga rescuer, to hide it to public viewing para dili makita, dili maklaro. So mao lang yun na siya ang gamit sa security blanket or goldish foil. So, sa may mga kuan ninyo, bana-bana, di man tugnaw diha, dili man para diri sa mua nga mostly ma-freeze jud ang pasyente. For me, in my own point of view, it's an old body and baho na maong ilang gi-cover og ginato para di mga lisbong baho, og ilahang gibalot og ginato para dili makita, dili maklaro kung ang itsura unsa to siya sa sulod. Kay dili man gyud to siya gyud. So, mao lang yun na, dili na ta maglibog-libog, klaro kaayong arrange, organize, and fake. Period.